Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sapagkat Ikaw ang aming kapayapaan. At Ikaw din, Panginoon, ang aming kagalakan. Nalupat, Panginoon, sa iyo nagmumula, Panginoon, ang katiwasayan, kaayusan ng aming pamumuhay. At Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng buhay, kininga, kalakasan, kalusugan, at lahat ng mga bagay. Kaya sa hapon na ito, Panginoon, kami po ay nagkakatipon-tipon at nagkakaisa na nasa iyong pangalan, na lahat, Panginoon, ng mga dulot mo sa amin ay aming kinakasangkapan ngayon upang luwalhatiin, kakilain, purihin ang iyong pangalan. Kaya, Panginoon, narito po kami, nakadulog sa iyong harapan ngayon, hindi lamang naghahain ng mga ikapo at mga handog, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salapi o mga bagay-bagay, kundi narito kami upang mag-alay ng aming lahat sa iyo, Panginoong Jesucristo. At kasama namin ang lahat na kapananampalataya namin, Panginoon, sa pagtatalaga ng aming lahat sa iyo, na saan man sila ngayong dako dito sa planetang lupa na ito, Panginoon, kalakip sila at kasama namin sila sa mga panalangin namin na ito, Panginoon. Kalakip din itong mga paghahain namin na ito, ang mga panalangin namin, ang mga dalangin namin, ang mga kahilingan namin sa iyo, Panginoon. At sa pagkakataon na ito, sama-sama po namin dinadala sa iyo, Panginoon, ang kahilingan ng isang kapatid namin na yung kanilang kamag-anak na naopera. Nangangailangan po ng iyong mahimalang pagpapagaling ay aming tinataas sa iyo, Panginoong Jesucristo, at aming inangkin ang kanyang lubos na kagalingan na dahil sa iyong mga latay, siya na po ay yun lang pinagaling. At ito pong paghihimala mo na ito sa kanyang buhay ay maging patotoo, Panginoong Jesucristo, na ikaw na ay hindi lamang tagapagpagaling ng karamdaman ng aming katawan, kundi karamdaman ng aming kaluluwa, karamdaman ng aming espiritu, na walang ibang makakapagdulot ng gamot nito, kundi ikaw, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming kaligtasan sa lahat ng kapahamakan. Hindi lamang kapahamakan ng aming katawan, kundi kaligtasan, Panginoon, ng aming espiritu at kaluluwa. Kaya, Panginoon, ganoon din sa lahat ng mga narito o mga wala rito, Panginoon, na nasa balik ng karamdaman, sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, aming inangkin ang kanilang kagalingan dahil sa iyong mga latay. At Panginoon, ganoon din, Panginoon, sa mga merong mga matitinding pakikipagbaka sa pwersa ng kasamaan ng sanglibutan na ito, na gustong manira, gustong magwasak ng aming buhay, ng aming sambahayan, ng aming kabuhayan. Ngayon, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong pangalan ay aming inangkin ang tagumpay ng bawat sa amin, na dahil sa iyong kapangyarihan, Panginoon, pinawalang bisa mo na ang kasalanan, pinawalang bisa mo na si Satanas, pinawalang bisa mo na ang lahat ng persa ng kapamakan upang kami po ay magtamasa ng iyong buhay at ng kasaganan nito. Ganon din, Panginoon, sa may mga sigalot sa kanilang mga buhay, may mga suliranin sa kanilang mga buhay, na kung tignan ng sanglibutan ay walang kaayusan. Subalit, Panginoon, ikaw nagdudulot ng lunas ng nasalatang buhay. Ikaw ngayon, Panginoon, ang maging pagkabuo ng buhay ng bawat sa amin. Ikaw ngayon, Panginoon, ang tagumpay sa buhay ng bawat sa amin, na naman ang mga sigalot na aming dinaraanan, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, pinagtagumpayan na namin ang lahat ng ito. Ganun din, Panginoon, sa mga
bagay-bagay, Panginoon, hindi ka po nagkulang sa amin. Sapagkat, Panginoon, kung wala ka pong ipinagkait sa amin upang ihain mo ang iyong lahat para sa aming kaligtasan, Panginoon, ngayon pa lang, nalaman namin at natitiyak namin na wala ka rin ipagkakait sa amin upang sa gayon, Panginoon, tutustusan mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan sapagkat ikaw ang aming Yahweh Jireh na tumutustos sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Makakasunod ko tayo lahat. Please open your Bibles with me to the book of Amos. Doon po sa ikapitong kabanata, the 7th chapter of the book of Amos, ang aklat ni Amos ay nagdadala na judgment upon the nation Israel. Bibigay ng warning sa Israel, subalit hindi nakikinig ang Israel sa mga babala ng Panginoon. Kaya karating yung sumpa ng Panginoon sa Israel sa pagmamatigas niya sa Panginoon. Sapagkat yung mga panahon na yun ay naganap sa bansang Israel yung kasakiman ng mga tao. Yung mga walang kaya, pinagbibili upang sila'y magkaroon ng salapi at silver, pila. Yung mga mahirap kanilang pinagbibili sa halaga ng panyapa. Itong mga may kapangyarihan ito sa king, hindi lamang sa kapangyarihan, kundi sa kayamanan. So, greed and injustice pervaded the whole nation of Israel. Aside from being self-righteous before the Lord, no? Itong Israel nito, the northern kingdom of Israel, sapagkat itong si Amos, siya yung propeta na pinadala ng Panginoon dito sa hilagang kaharian ng Israel. Ang capital doon ay yung tinatawag na Samaria. So, let's read here on chapter 7, from chapter 7, and I'll read starting from verse 7. Thus he showed me, and behold, the Lord stood upon a wall made by a plumb line, with a plumb line in his hand. Alam niyo yung plumb line? Sinong marunong magkarpintero dito? Si Brother Andy. Halimbawa, kung ikaw ay nagtatay ng pader, poste, kaya poste, at gusto mong tiyak na vertical, hindi nakahili, no? Ang poste mo, puhulugan mo. Ang tao ng mga karpintero, hulog. So, merong pabigat na tingga sa ilalim, merong lubid, at dahil yung bigat na yun ay hinihila ng patubalalim, no? Gravity. Kaya diretso yun sa center of gravity, sa yung pull of gravity ng Earth. Kaya straight yung string na yun. Yun ang tinatawag na plumb line.
Yun yung vision ni Amos, yun ang nakita niya. Ang Panginoon ay nakatayo na may hawak na pabatong tingga. Pabatong tingga ang tawag doon, plumb line. Straight na straight, yung lubid na yun. Ito yung nakita na vision ni Amos. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? And I said, a plumb line. Then said the Lord, behold, I will set a plumb line in the midst of my people Israel. Maglalagay ako ng isang pabatong tingga sa kalagitnaan ng aking bayan Israel. I will not again pass by them anymore. And the high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste. And I will rise against the house of Jeroboam with the sword. So this was, yung setting ito, this was prior to the exile. Parang pre-exilic period of Israel. Because dahil sa kasawayan sa Panginoon, unang na naitapon yung northern kingdom of Israel sa Assyria. And then the southern kingdom of Judah to Babylon. No? So, sabi ng Panginoon, paglalagay ako ng pabatong tingga sa kalagitnaan ng aking bayan Israel. Ano ba yung pabatong tingga? Anong sinasalarawan nito? Pagka hawakan mo yung pabatong tingga na yun, tiyak na tiyak, straight na straight yun. Straight na straight. Ang pinapakita dito ng Panginoon sa bansang Israel ay ito ang aking standard ng righteousness. Israel, measure yourselves with my standard. Israel, see if you measure up to my standards. Ito ang aking katwiran. Kung kayo kaya ay tatayo, if we stand against the standard of the Lord, if we measure ourselves up, tayo ay makakapasa. Sapagkat sa pagkakataon na ito, itong setting na ating binasa, Israel was not able to measure up to the standards of the Lord. Ano ba yung sinasabi nito na katwiran? Sapagkat doon sa lumang tipan, pinesyur ang mga tao sa katwiran ng Panginoon. Subalit, pagamat kahit anong gawin ng mga tao, sinasabi ko rin ng banal na kasulatan na no one is righteous. No, not one. So Isaiah declared in his book, in chapter 64, verse 6, that all our good works are like filthy rags in the sight of God. So, doon sa lumang tipan, walang nakabot sa kalwalhatian ng Diyos. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. No? Walang nakabot. No one was considered righteous. Sa bagong tipan naman, kahit katasin mo yung Ten Commandments,
commandments, yun yung kautusan patungkol sa Panginoon. Yung second five, kautusan patungkol sa tao. Na yung the first commandment as summarized by the Lord, Mark chapter 12:30, the first commandment in verse 5, in Exodus chapter 20, verses 1 to 17, the first 5 commandments there refer to the Lord Jesus Christ. Ang hinihingi dun thou shalt love the Lord thy God with all of your soul, with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Yan yung requirement doon. That's the first commandment. And the second commandment is, thou shalt love thy neighbor as thyself. So, dalawang compartment, no? The 10 commandments were segmentized into commandments as to loving the Lord, and the second is loving our fellow men. Kahit yung kinatas na yun, wala pa rin nakaganap. Wala pa rin nakaganap. Sapagkat, bagaman ang nagaganap natin kadalasan ay yung magandang pakikitungo sa ating kapwa, subalit, wala talagang nakaganap yung pagmamahal sa Panginoon. Sapagkat, if you remember, the young rich ruler, sabi niya, Jesus, nagawa ko lahat yan. From my youth, I have done all those commandments. Referring to the commandments of having a right relationship with our fellow men. So, okay. Test 1, pasado. Okay. The final test, sabi ng Panginoon, iwanan mo na ngayon ang lahat ng iyong tinatangkilik at sumunod ka ngayon sa akin. Bigay mo sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Pagsa. Hindi na kasunod. So James said that even though we are trying to obey the whole law, but if we offend in one point, we have transgressed the whole law. Ang katwiran ng Panginoon pinamailan, buo, no? Buo ang matutupad mo doon. That not even one jot, not even one tittle shall pass until all of the law has been fulfilled. So, napakahalaga na lahat, kahit yung isang tuldok o isang guhit ng pagkakasulat ng kautusan ng Diyos, ay kinakailangan matupad. So that's how strict the standard of righteousness of the Lord is. Ganun ka-tindi, no? So, sa tao, sinasabi ngayon na walang nakatupad ni isa. No one is righteous, no not one. Everyone has failed in the sight of the Lord to be able to meet the standard of righteousness as given by the Lord Jesus Christ. So, okay. Binigyan niya yan. Pamantayan ng kanyang kautusan. Walang nakatupad. So, anong ginawa? Yung lawgiver, yung nagbigay ng pamantayan ng katwiran ng Diyos, the lawgiver became the law fulfiller. Sapagkat hindi maganap ito ng mga tao. So, ang ginawa ngayon, hindi niyo maganap, so, gaganapin ko na yan. Gaganapin ko na yan. He became the law fulfiller. At dahil dito, sabi ng ating Panginoon Kristo,
sirain ang kautusan at ang mga propeta. Kundi ako ay naparito upang ganapin ang mga ito. For I have not come to destroy the law or the prophets, but I have come to fulfill them. Ang ating Panginoon sa Kristo ay naparito upang tugdigyan yaong hindi matupad ng tao. Kaya siya ay naparito na nagkatawang tao upang doon sa kanyang pagkakatawang tao, ilalagay niya ang kanyang sarili sa ating pwesto at siya yaon ang gaganap yaong hindi natin naganap para sa Panginoon. Sa mga tuwid, kahit yaong kasalanan natin, kanyang inako, yung tungkulin na dapat natin ganapin sa pagtupad sa katwiran ng Panginoon, kanya rin inako. Upang siya na yaong maging katwiran ng bawat sa atin. At sinasabi nga, siya ang naging katuparan ng katwiran sa atin sa pamamagitan ng pag-ako niya itong ating kasalanan at pagganap niya ng katwiran. He who knew no sin was made sin for us. Siya walang kasalanan, inako niya ang ating kasalanan. At doon sa pagkakaako niya ng kanyang kasalanan, tayo ngayon ay naging matuwid sa mata ng Diyos. So, siya yung fulfillment of our righteousness. Hindi lamang siya yung naging fulfillment ng ating righteousness. He fulfilled, number one, He fulfilled the law. So that now, He is the fulfillment of our righteousness. Siya gumanap ng pautusan para sa atin, kaya tayo ngayon na nasa Kanya ay nasa katwiran ng Panginoon. Liban diyan, ang ating Panginoon sa Kristo rin ay siya rin ang naging katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos para sa atin. Nakanta niya na magkaroon ng katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos sa kanyang pagganap ng ating tungkulin na tinupad niya ang lahat ng kautusan para sa atin at siya ay naibilang na matuwid. Kaya ngayon, ating maangkin ang lahat ng pangako ng Diyos na doon sa ating pagsampalataya sa Kanya, siya pa rin yung kaganapan ng ating pananampalataya. He did not come only to fulfill the law or the prophets, but He came that in His fulfilling the law, He will become the fulfillment of our righteousness. And therefore, being the fulfillment of our righteousness, we can acquire the promises of God to all, to those who are declared righteous. Ngayon, dahil dyan, siya rin yung kaganapan ng ating pananampalataya. Because Jesus is the author and finisher of our faith. Na sa ating pagsampalataya ngayon sa Kanya, yung pangako ng Diyos na tayo ay mailigtas sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng katuparan na tayo ngayon ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, we can see that the Lord Jesus Christ, because no one of us, for all time, whether in the Old Testament or in the New Testament, was able to fulfill the righteousness of God. The Lord Jesus Christ came
into this world. And by this incarnation, took our position, took our sins, took our duty to fulfill the righteousness of God. And therefore, if you are in Christ, you are now, therefore, in His sanctification. Jesus is now your righteousness. Jesus is now your sanctification. Jesus is now your redemption. Lahat yun ay pinulfill ng ating Panginoong Jesucristo. Excuse me. So what happens after this? No? Ano ang mangyayari sapagkat nakamtan na ng Panginoong Jesucristo itong katwiran na ito? Oh, by the way, yung tinatawag na ating katwiran, the Lord our righteousness. Sinasabi ni Jeremiah chapter 23, verse 6. Sinasabi niya doon na yung matuwid na sanga ni David, the righteous branch of David, who sits upon the throne to execute judgment and justice upon the earth. Sinasabi doon na ito yung He will be called the Lord our righteousness. Yahweh Chidkenu. Ang tanong ngayon sino ba ito? Sino ba ito? Na itong Yahweh na ito ay siya yung ating katwiran. If you remember, from the book of Genesis, at saka yung 11th chapter of Hebrews, you will note there that even prior to the giving of the Ten Commandments, even prior to the giving of the Mosaic Law, it is possible for someone to be declared righteous. Not because of your own works. If you look at Hebrews chapter 11, for example, it says there that by faith we can be declared righteous. So that even prior to the giving of the Mosaic Law, Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, and so on and so forth were declared righteous. Ang sabi sa banal na kasultan ganito, for by this, referring to that faith, sa verse 1 of Hebrews chapter 11, faith, the substance of things hoped for, and the evidence of things unseen. Sa pamamagitan ng pananampalataya na ito, ang ating mga ninuno ay nagkamit ng mabuting patotoo. They obtained a good report. Ano itong good report na ito? Na sa pamamagitan ng pananampalataya, si Abel ay naghandog ng higit na mabuting handog. At sa pamamagitan nito ay he-obtained a testimony that he is righteous. Pagkaman si Enoch ay hindi sinabi na siya ay matuwid. But if you look at the verses, Enoch pleased God.
And then in verse 6 it says, for without faith, you cannot please God. Meaning, Enoch had faith. In the same way as Abel had faith and was declared righteous, Enoch is also righteous because he pleased God. Sa kabilang dako naman si Noah, doon sa Genesis chapter 7, sapagkat doon sa Genesis chapter 6, itong si Noah ay sinasabi doon na he is a just man, makatarungang tao, lalaki, at siya ay ganap para sa kanyang kapanahonan, perfect in his generations, and he walked with God. So, in Genesis chapter 7, doon sa unang verse doon, sinasabi doon na Noah was righteous before God. So, dahil doon, sa kalagitnaan ng kasamaan ng kanyang kapanahonan, he condemned the world because he was a preacher of righteousness, according to Peter. He is a preacher of righteousness, and by which he inherited righteousness. Siya ay nagmana ng katwiran. Si Abraham, and we'll stop there because it will take some time. Si Abraham, doon pa man sa Genesis chapter 15, verse 6, sinasabi doon na, and Abraham believed the Lord, and it was reckoned unto him as righteousness. Sa mga tuwid, itong nagiging katwiran, bagamat hindi natin kaya nagganapin ang kautusan ng Diyos para may bilang na matuwid. Subalit, merong Yahweh Tsidkenu na pumarito sa sanglibutan na ito na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, tayo ay may bilang na matuwid. Sino ba ito? Itong Yahweh Tsidkenu na ito. Sino ba itong Yahweh na sinampalatayanan ni Abel, ni Enoch, ni Noah, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob? Itong tinatawag na ang mga elders who obtained a good report because of faith. Sino ba yung galing sinasampalatayanan? Well, yung pakilala kay Moses, yung lawgiver na ito, no? The one who gave the law to Moses. Ang kanyang pakilala, ako ang Panginoong Diyos ni Abraham, ni Isaac, at saka ni Jacob. Nung tanungin ni Moses, ano pong pangalan niya, Panginoon? Pagtanungin ako ng mga Israelita sa Egypto kung sino nagsugo sa akin, kaninong pangalan o anong pangalan na sasabihin ko? Sabi ng Panginoon, I am. I am that I am. Itong pag-aangkin na ito, na siya yung laging siyagan, ay dito sa bagong tipan, ito yung inangkin ng ating Panginoon sa Kristo. Nung sabihin niya, na bago pa si Abraham ay ako nga. Sapagkat ang mga Hudyo ay pinakalaban ng Panginoon. Ayaw nilang sampalatayanan ng Panginoon. Because earlier, in that chapter, John chapter 8, sabi ng Panginoon, if you do not believe that I am, pagkaman doon sa King James, I am He. Pero italics yung He, meaning nilagay lang nila yun for clarity. No? Pero yung sa original, sabi na, if you do not believe that I am, you shall die in your sins. Kung ayaw niyong sampalatayanan na ako nga, kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan. So, there was that argument with the Jews. Ang sinasabi ng Panginoon, ang inyong amang si Abraham ay nagdala.
na makita niya ang aking mga kaarawan. At nakita niya at nagalak. Sabi ngayon ng mga Hebreyo, ay mga Hudyo, wala ka pang 50. Sinasabi mo na ngayon na nakita ng amang si Abraham ang iyong mga kaarawan. Ano mangyari yan? So, the Lord Jesus Christ retorted and said, before Abraham was, I am. Wala pa si Abraham. Dati na at lagi na akong nabubuhay na hindi nagbabago, na ako ay tapat sapagkat hindi ako nagbabago. I am that I am. The ever-living, never-changing, faithful one. I am. Trinay yan ng ating Panginoon sa Kristo. But looking at the context of Jeremiah chapter 23, yung pagpapakilala sa katwiran ng Panginoon, Yahweh Tzidkenu, Yahweh na ating katwiran, our righteousness. Yung Yahweh doon na katwiran, siya yung the righteous branch of David. Ang kahulugan ng righteous branch na yun ay yung sama, no? Sa mga tuwid, ang kanyang pagmumulaan ay si David. At bayo, hindi si David ang pagmumulaan ng kanyang pagkapanginoong Diyos. Kundi yung pagkakatawang tao ng Mesyas na ito, pagkakatawang tao ng Panginoong Diyos na ito, sa kanyang pagparito, siya ay dadaan sa lahi ni David. Because doon sa Revelation chapter 22, ang Panginoon na ito ay siya yung tinatawag na the root of God. No? The root and the spring of David. Siya yung pinagmulaan ni David, ngunit umuspong din kay David. Sa mga tuwid, merong darating na Mesyas na dadaan sa lahi ni David. At ito yung sinasabi rin ni Isaiah chapter 9, verses 6 to 7. Nang sinasabi doon, magkakaroon tayo ng anak. At ang tayo bibigyan ng lalaki. At ang lalaki na ito, ang gobyerno, ang pamahalaan ay iatang sa kanyang balikat. For unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. At ang kanyang pangalan ay tatawagin Kamangha-mangha, Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ngayon, sinasabi ngayon na yung paglaki for the increase of His government and His peace shall be no end upon the throne of His father David. Sa mga tuwid, itong righteous branch ni David na ito, na magmumula sa kanyang lahi, ay magkakaroon ng malawak na paghahari, at yung kanyang paghahari na ito ay walang hanggan. Walang hanggan. Si David, naging hari. Subalit, merong naging katapusan ng kanyang kaharian. Subalit, mula pa doon sa Genesis chapter 49, ipinapangako na ng Panginoon na yung kaharian ay hindi maalis sa lahi ni Judah. The scepter shall not depart from Judah. Hindi maalis yun sa kanya. Sa mga tuwid, magpapatuloy yung paghahari
kaharian. So what was mentioned in Isaiah chapter 9, verses 6 to 7, was also mentioned by the angel upon Mary. Nung si Maria ay paghimalaan ng Panginoon. At sinasabi doon na yung ipapanganak ni Mary shall be called the Son of the Highest. And the throne of his father David shall be given unto him by the Lord, and his kingdom shall see no end. Magpasawalang hanggan ang kanyang kaharian. Anong pangalan ang bibigay ni Mary doon? You shall call his name Jesus. Luke 1:31 to 33. You shall call his name Jesus. Sa mga tuwing, ang ating Yahweh Tsidkenu, ang ating Panginoon na ating katwiran, na naging katwiran natin ay ang Panginoon Jesucristo. So that now, in the New Testament, Paul has written, by the inspiration of the Holy Spirit, in Romans chapter 10, verse 4, Christ is the fulfillment of the law unto righteousness to them that believe. Yung Yahweh Tsidkenu doon sa lumang tipan, ito yung ating Panginoon sa Kristo na siyang nakatupad, nakaganap ng kautusan. At lahat ngayon ng sumasampalataya sa Panginoon sa Kristo, si Jesus na ang kanilang pagiging Tsidkenu. Si Jesus na ang kanilang pagiging righteousness. So that He who knew no sin, Panginoon sa Kristo, was made sin for us, so that we might be made the righteousness of God. Hindi sa ating sarili, kundi that we might be made the righteousness of God in Him, in Christ. Kinakailangan yung sarili mo, ilapit mo, no? Ikapit mo kay Jesus. Huwag kang bibitaw kay Jesus. Dahil ang kinakapitan mo ay ang katwiran. Without the Lord Jesus Christ, we have no other righteousness. Okay. That has been provided by the Lord. Provided na yan. Pero iba naman yung pag-appropriate natin. Meron nang inilaan ng Panginoon na katwiran para sa atin. Pero kaiba yan doon sa pag-angkop natin sa ating mga buhay. Ano yung madalas na example ni Red? O may tsokolate. O, bibigay ko sa iyo. Andiyan. Hanggat hindi mo inaangkin, walang gamit. No? It's useless. It's idle. No? Kailangan angkinin mo yan. Okay. Here in our lives. Paano natin i-appropriate? Sapagkat doon sa Matthew chapter 6, sinasabi ng Panginoon doon, yung mga hentil, yung mga walang pananampalataya, ang kanilang pinag-uulan ng pansin, no? Ay yung kanilang makakain. Yung kanilang may susuot. Things that pertain to life here on earth. Kaya lang, itong mga resources na ito, pakunti ng pakunti. Because it's being used by man. Itong mga resources na ito, sabi nila, itong una, yung plastic, pwede ka pang mga wheel dyan, no? Pwede kang kumuha ng mga isda. Pero ngayon, wala na. Hindi lang dahil marami ng
isda, kundi sinira pa ng tao. So, hindi lang consumption ang umuubos sa resources ng sanglibutan na ito, kundi greed ng tao. Hindi lang pag-consume. Dahil yung greed ng tao, yun ang umuubos ng marami na yun. Sabi nila, umuunlad daw ang Pilipinas. Umuunlad na. Pero, pag tignan mo, wala namang umaabot dun sa baba. Bakit? Sapagkat yung mga nasa taas, nag-aagawan ng kayamanan dito. Nag-aagawan. Sila. Yun. Kung magagawan, milyon-milyon, daang-daang milyon, o kaya dolyares, milyon-dolyares, kaya walang bumababa dito. Minsan naman, umuutang ang gobyerno, pero dito inuubos. Trickles lang maabot dito. And yet, yung utang na yun, babayaran yung pinakamababa. Yung utang na yun, na hindi naabutan ng benepisyo ng inutang, magbabayad pa rin ng utang. So it's like Israel in the days of Amos. Andito ang kayamanan, nag-aagawan dito, nagnanakawan dito, pero walang bumapunta dito. Greed and injustice is all around us. So, nag-provide ang Panginoon ng righteousness. Paano natin iangkop ngayon ito para sa ating sarili? So, ang mga tao ngayon, but thereafter, ay yung mga resources ng sanglibutan na ito. Pero nagkakaroon ng kagulumihan. Meron pagkaagam-agam. Why? Paubos ng paubos. Nauubos. The resources of this world is being used up. Na-drain na ang resource ng sanglibutan na ito. Wala na, paubos ng paubos. Kahit anong pagsisikap mo, kulang pa rin. Kahit anong pagsisikap mo, ikaos pa rin. Why? Pahirap ng pahirap eh. Pahirap ng pahirap. Paubos ng resources. So ano dapat ang gawin natin? Sabi ngayon ng Panginoon, ang mga matuwid, those who have been counted righteous, should now live by faith. Ang mga matuwid ay mabubuhay ngayon sa pagsampalataya. Paano tayo mabuhay sa pagsampalataya? Tayo ay nabubuhay sa katwiran. Sa mga tuwid, tayo nabubuhay sa kaharian ng Diyos. At yung pamumuhay doon ay unahin mo ang kaharian ng Diyos at ng kanyang katwiran, at ang lahat ng ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kung mabuhay ka ayon sa sanglibutan, paubos ng paubos ang mga resources. Pero kung ikaw ay mabuhay sa katwiran ng Panginoon, hindi ka maubusan ng resources. Sapagkat yung principle sa kaharian ng Panginoon ay hindi kalikuan, hindi kaparaanan ng sanglibutan, kundi ang katwiran ng Panginoon.
Anong pinapairal ng Panginoon doon sa kanyang kaharian? Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Hebrews chapter 1, verses 8 to 9. So, kung ikaw ay matuwid, ikaw ay nasa kaharian ng Panginoon, papairalin ko ngayon sa buhay mo ang katwiran ng Panginoon. Ang saloobin mo, ang tanawin mo sa iyong buhay ay katwiran ng Panginoon. Yan ang pairalin mo sa iyong buhay. Na maaari mong sabihin na kagaya ni Habakuk, na sinabihan ng Panginoon na ang mga matuwid ay mabubuhay sa pagsampalataya. For the righteous shall live by faith. Na kahit palimas ang buong sanglibutan na ito, sapagkat meron kang Panginoon Diyos, walang iba kundi ang Panginoon si Kristo, hindi ka mayayanig. No? Yan ang mga inahabol ng mga hentil. Pero sabi ni Habakuk, bagamat ang mga igos ay hindi mamunga at ang mga ubas ay hindi mamunga, bagamat yung pagsisikap sa olibo ay hindi magkaroon ng kaganapan, though the labor for the olive shall fail, and the flock shall be cut off from the fold, and the field shall yield no meat, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord God my salvation. Kahit malimas na ang kanyang daigdig na pinagagalawan, hindi siya nalimas sapagkat merong Panginoong Jesucristo na siyang bubuhay sa kanya, na siyang tutustos sa kanyang mga pangangailangan. Meron tayo sa kapatiran. Meron siyang restaurant. Bago siya mag-born again, ang lakas ng tinda ng beer. Pinakita niya sa akin yung bodega niya. Laki ng bodega niya ng beer. Pero nung siya mag-born again, di na siya makapag-serve ng beer. Di na siya makapag-serve ng beer. Nung iniisip niya, ayan yung malakas kong kita dito. Pag tinigil ko yan, edi wala na, patay na ako. Pero, i-follow the word of the Lord. So, nung i-release niya yung mga beer, pinapagalitan siya ng mga customer niya. Pinapagalitan siya. At sapagkat yun ay prangkista, gusto na siyang alisan ng prangkista. Pero, he continued the Lord. Sabi niya, no, alisin ko yun. Nung alisin ko yun, yung beer na yun, pagtitinda ng alak, yung laman ng aking pasko, lalo pa lumaki. Nawalan na yung major contributor ng kanyang income, pero yung kanyang lalagyan, lalong napupuno. No? Yun ba yung buslo? Buslo? No? Hindi butas yung kanyang buslo. Kasi, dati, lagay siya ng lagay doon sa kanyang sisidlan, pero nawawala rin. Pero nung sumunod na siya sa Panginoon, habang naglalagay siya doon sa kanyang sisidlan, sinarahan ng Panginoon yung butas ng kanyang sisidlan, lalong lumaki ang laman ng kanyang pasko. Paano mabuhay? Hindi sa kaparangalan ng Panginoon, sa katwiran ng Panginoong Jesucristo.
Sabi ng Panginoon, Amos, behold, I set up a plumb line in the midst of my people. Kung dumating ang ating Panginoong Kristo ngayon with His plumb line, how do we measure up to His standards? Sabagay, sabi naman ni Peter, judgment should come first upon the house of God. So, when the Lord sets up His plumb line among His people, those who are called by His name, how do we measure up to those standards? Kung walang Panginoong Kristo sa ating buhay, we won't be able to measure up to those standards. Kagaya tayo ni Belshazzar. Ano sabi? Mene, mene, tekel, uparsin. No? Yung tekel doon, parang Tagalog, tinapal. You have been weighed in the balances, but found wanting. Tinimbang ka, ngunit kulang. Pag tayo ay, when we are measured up under the standards of righteousness of the Lord, how do we measure up? It's impossible for us. It's only through the Lord Jesus Christ that we can measure up to those standards. The righteousness from God that depends on faith in the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ni Paul, I know in whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Pagdating ng Judgment Day, when we all stand before the Lord, sabihin ng Panginoon, pinagkatiwala mo na sa akin lahat, anak. Wala ka nang ipagsusuli. Everything has been paid for. Binayaran ko na lahat at nilinis ko na lahat ng iyong kasalanan sa pamamagitan ng pagkakatigis ng aking dugo. Tayo papasukin ng Panginoon sa Kanyang presensya, sa Kanyang kaluwalhatian, magpakailanman. Kung tayo magtalaga ang ating lahat kay Jesus. At si Jesus na ang ating maging lahat sa lahat. Ang tanong ko ngayon, are we going to commit our all to the Lord Jesus Christ? Kung hindi pa, you'll never be able to measure up to the standards of righteousness of the Lord Jesus Christ. But I assure you that before we get out of this room or of this hall, all of us have already committed our all to the Lord Jesus Christ. Shall we bow down our heads in prayer? Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon Jesucristo, sapagkat Ikaw po ang aming katwiran. Kami po ay kailanman hindi makakatupad, hindi makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Subalit, Panginoon, Ikaw na nagbigay ng kautusan. Ikaw din ang gumanap at tumupad sa kautusan para sa bawat isa sa amin, na kung ang sino man ay sumampalataya sa iyo, ay hindi na siya mapahamak kundi magkaroon
ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, Panginoon, masabi namin, in Christ alone is our righteousness. O Panginoon, kung sino man ang narito na wala pang Jesus sa kanyang buhay sa mga tuwid, wala pang katwiran sa kanya, Panginoon, ikaw po umipo sa kanya, ikaw po umabot sa kanya, hayaan mo po ng iyong mahimalang pagkilos ang siyang umakay sa kanya sa lubos na pagsampalataya sa iyo sa mga tuwid, pag-alis sa kasalanan at pagtatalaga ng buong buhay sa pagsunod sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng kakayahan na mapagtagumpayan namin ang hila ng sanglibutan at masunod namin, Panginoon, ang iyong mga tuntunin upang sa gayon, Panginoon, pagdating ng iyong kahatulan sa araw ng pag-uupo, maaari mong sabihin sa bawat sa amin ngayon, well done, my good and faithful servant. Ito ang aming dalangin, Panginoon. At alam namin na may kaganapan na ito sa pamamagitan ng iyong pangalan. Kaya ngayon, Panginoon, kami po ay aalis sa dako na ito na dala namin ang buong pagpapala mo na hindi lamang pangkalupaan, hindi lamang pangsangkalangitan, kundi pang walang hanggan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Let's give the Lord big hand of praise. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Naniniwala pa kayo na mahal tayo ng Panginoon na higit sa kanyang sarili? Amen. Uy, talagang walang paniwala. Naniniwala pa tayo na mahal tayo ng Panginoon na higit sa kanyang sarili? Amen. Praise the Lord. Mamahalin pa natin ang Panginoon ng higit sa ating mga sarili. Amen. Amen. Kung ganon, the Lord bless you. Go with the full blessings of the Lord. And may He be always with you. The peace of the Lord be with you all. Let's sing the hands. The service is finished.